Kumustahan? Nanood ka ba ng episode na yon? Actually, hindi. Kaya, Siyempre, okay. Okay, not okay Ay, yan. not okay. Huwag mo ipalabas na hindi kita inaalagaan. Ano yung mga moments talaga na naaalala mo na proud ka na like battles or challenges that we were able to succeed together? Like example, yung mga times na hindi ako makapag-decide, no? And then, nandun ka para i-guide ako. We are always better together. Lahat ng binibigay ko for the family is matatawag ko yung pagmamahal. Kung bibigyan ka ng pagkakataong ulitin ang buhay mo, pipiliin mo pa rin ba akong maging asawa? Bakit? Pipiliin at pipiliin. Bakit? Sana all. Kasi pag sinabi ko ngayon na hindi, magagalit ka. Di ba? Tama, di ba? Pero actually, pipiliin pa rin. Bakit? Kasi nga, di ba, sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi yan, kahit kanino, pag may nagtanong. Sabi ko kasi, prinay kita kay God. Halimbawa, pag may humingi ng tulong, syempre, sa pinaka-best na way na pwedeng maibigay natin, ibigay natin. Now, kung may expectation kasi tayo, doon naman ang heartache. Amazing day, K-Citizens! Welcome to your safe space, kung saan mental health mo ang bida at ang feelings mo valid lagi. I am MM, and this is MEMA, Mental Health Matters. Season 3, it's okay! Madalas nating nakikita ang mga kalalakihan bilang matatag, matapang, at laging handang umalalay sa iba. Pero tulad ng lahat, may mga araw din silang napapagod, nasasaktan, at nangangailangan ng pag-unawa. Ngayong Men's Mental Health Awareness Month, mahalagang mabigyan ng boses ang kanilang mga kwento at mapaalalahanan sila na hindi nila kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. At para sa akin, mas espesyal ang pag-uusap na ito dahil kasama natin ang isang taong kilala sa serbisyo publiko. Ngunit sa akin, higit pa ron ang kanyang kahulugan. Ang aking asawa, ang ama ng aming 4 na anak, at ang taong araw-araw kong kasama sa buhay at pinagmumulan ng lakas at pagmamahal. Wow, pagmamahal! Walang iba kundi si SB member Matt Aaron Peren Guzman. I love, ganito pala dito sa MEMA, nakaka-pressure. Pero i-segue ko lang, love, ha? Kaya tayo may crossover. Baka isipin mo, kilig na kilig ako, ikaw yung guest ko. Yung totoo lang, last choice na kita. Okay. Kasi wala na akong makitang guest. Kaya ikaw na yung napili ko for this episode. At dahil Father's Day special kasi ito. Actually, yun din iniisip ko. Feeling ko, wala rin naman akong choice. Kaya nandito tayo ngayon. At Kung ano man po yung mangyari sa pagsasama namin sa pamilya namin, pananagutan ni DJ Monson. Anyway, love, last week kasi, sa last episode namin with Bestie Kenneth, merong ginawa si DJ Monsor na bagong part ng segment namin, yung Kumustahan. Alam mo ba yon? actually, hindi.
Kaya wala talaga akong alam. Ba't di mo pinanood yung episode na yon? Hindi ko pa napansin eh. O anyway, explain ko sa'yo. Yung kumustahan, kailangan mong sumagot. Kung okay, medyo okay, or not okay. Pag okay, Ayusin mo yung mga gaganunin sagot. ko. Oo. Baka mas madalas ito yung ipapakita Depende ko. sa tanong. Sige. Oh, kinig ka ha. Kamusta ang pagiging ama ngayon? Siyempre okay. Hindi ka napapagod maghatid sundo. Sa mga anak, hindi. Sa asawa. Wala sa'yo. pa yun sa tanong. Parang unang question pa lang. Kamusta ang relasyon nyo ng iyong asawa nitong mga nakaraang linggo? Ngayong linggo, okay. Sa 16 years. Hindi ko rin naman sabihin not okay. Siyempre okay. Kamusta ang work-life balance mo bilang SB member at family man? Medyo okay. Wow. Kinakaya. Yes. Kamusta ang iyong kalusugan at pag-aalaga sa sarili? Siyempre okay. Okay, not okay yan. Ay, not okay. Huwag mo ikalabas na hindi kita inaalagaan. Siyempre okay, di ba? Kung meron na okay, oh, di. Yan. Gabi-gabi po kasi siyang nagbabasketball sa court. Gabi. Akala ko sa ibang court. Baka sensor tayo. Anyway, kamusta ang bonding ninyo bilang pamilya nitong mga nakaraang araw? Kung nakaraang araw, okay. Naglipas na nakaraang araw, okay pa rin. It's okay talaga tong episode na to. Kamusta ang antas ng stress mo sa trabaho ngayon? Siyempre, okay, maraming stress. Di ba? Kamusta ang iyong pagtupad sa mga pangako mo sa iyong mga nasasakupan? Okay pa rin. Kasi kahit hindi ko man natupad, okay pa rin. Wala namang choice. Kamusta ang iyong pagiging asawa sa tingin mo? Ako, pagiging asawa, alam ko okay na okay ako. Pero yung asawa ko, depende sa'yo eh. May standard ka eh. Siyempre, okay din. Papasalamat na ako nag-guest ka. Kamusta ang iyong pagiging ama sa tingin ng iyong mga anak? Siyempre, okay. Kasi Agree pag ko. sinabi nilang hindi, ay talagang magagalit ako. Kamusta ang buhay mo sa kabuuan ngayon? Sabi ko nga, okay na okay na okay. Tama, di na Basta't tayo kasama nag-cue. kita. Ayoko na. Hindi ko alam kung matatawa or kikiligin. Pag sinabi ko bang medyo okay, okay lang Siyempre sa'yo. mag-aaway tayo kung medyo okay. Ay, Kaya buti na lang yun yung sinagot mo. Anyway, yun yung ating kumustahan. Ngayon alam mo na yung kumustahan namin dito. Okay. Yun naman talaga Okay yung ba? Okay. So, tapos na tayo sa kumustahan. Ngayon, lab, kinakabahan din ako sa laman ng mug na to. Ano ba yan? Pero ito na yung segment na no filter. Sabi ng co-host ko na si So, DJ bago yan? Mansur. Bago to. Bago na naman niya tong Bago. pakulo. Para daw talaga to sa ating dalawa. Sabi niya, mga binigay to na tanong from the prod. So, wala Okay. rin akong idea, literally. So, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong tanong, hindi ko alam kung anong sagot mo. Parang nasanay ako kanina ng okay. Baka mag-end na yung show namin after ng episode na to. Hindi ko rin alam. So, Sige. let's hope lang na maganda yung mga tanong. Okay? Ilang tanong yan? Hindi ko rin nga nabilang. Okay. Lahat yan? Parang na okay na ako. Oo, Ah. dito na iikot yung buong show Sige. natin. Oh. Kailan mo pinaka naramdaman na proud ka sa atin bilang mag-asawa? Anong first Kailan? question to? Araw-araw? Kailan ko naramdaman? Pinaka naramdaman. Pinaka naramdaman? A specific Actually, moment. pag sinabi kong ngayon lang, magagalit ka. Pero pag sinabi kong, siyempre, nung nagsimula tayo, proud na talaga ako. Ano yung mga moments talaga na naaalala mo na proud ka na like battles or challenges that you were able to succeed together?
like example, yung mga times na hindi ako makapag-decide, no? And then, nandun ka para i-guide ako. So, I think that is the time na parang nasabi ko na yun yung pinaka-the best na moment na magkasama tayo. Well, lagi ko naman sinasabi kasi na we are always better together. Kapag kaming dalawa kasi kapag hindi kami goods, syempre hindi kami nakakapag-isip pareho. Yeah, Tapos, exactly. parang yung mga choices namin, yung mga decisions namin, parang hindi siya okay. Pero pag magkasama kami, kahit ano pa yun, sa magkasama kami. Tama. Kasi, yung mga moments na yon sometimes kasi, halimbawa may gusto tayo, di ba? Pero pag yung partner mo, parang hindi supportive or kaya parang may doubt, parang iba yon. Pero, yung moment na nandyan ka always sa likod ko is something nakaka-proud. Ano ang pinakamasakit na sakripisyong ginawa mo para sa pamilya natin na hindi ko pa alam hanggang ngayon? Pinakamasakit na nag-sacrifice ako? I think, wala naman. Kasi, lahat ng binibigay ko for the family is, matatawag ko yung pagmamahal. Yung sacrifices kasi is, nandun naman yan, given naman yung mga sacrifices. Pero mga small things lang yan, di ba? Pero yung pagmamahal na naibigay ko for the family natin, kasama yung mga bata natin, is talagang by heart yun. At kumbaga, with guidance yun ni God. Ano ang pinakaayaw mong mangyari sa atin habang tumatanda tayo? Yung maghiwalay? Ayaw kong maghiwalay tayo? Hindi mangyayari yun, huwag kang mag-alala. Hindi, gino-joke ko lang yun. Seryoso ka naman. Pero, seriously, di ba may mga times na, siguro nasanay na rin, di ba? May mga times na pumupunta ako Manila or ikaw naman pumupunta Manila. Tapos, parang matagal na yung yung 3 days and 2 nights. Tapos parang, kung ikaw ang wala, parang ako naman, feeling ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Tapos, yung pinakamahirap, kung wala ka naman, kulit ka ng kulit sa akin, so nakakairita naman, di ba? Pero kung wala ka naman, hindi ka naman kumukulit, parang iba naman yung feeling, di ba? Hindi mo na alam. Hindi ko na alam. So, yun siguro. Agree ako doon kasi dati, grabe talaga ako OA pagdating sa mahiwalay lang kami kahit isang araw, parang grabe yung sipang sa akin. Pero through the years, medyo na-learn ko naman mag-mellow down. Hindi na ako talagang chat, text. Kaya nga nagugulat ka na hindi ako nagchat, nagte-text minsan. Yun naman ang Pero, improving siya, pero kinakabahan ako. Naging anxious na siya. Yun parang, so tips dyan sa mga misis, reverse psychology po yung ginawa Ano kaya ko. yun? Parang napapaisip ako nagbago na ba talaga siya? O baka isa itong patibong? Parang ganun. Ano ang unang bagay na napansin mo sa akin na hanggang ngayon ay kinikilig ka pa rin sa kanya? Sino to? Grabe naman yung question na yan. Sino nang... Kinikilig? Hindi naman ako kinikilig sa'yo Ano ba yung bagay na kinikilig? Tandaan mo po, ikaw yung unang nag-chat sa akin noon. Oo. Kala ko kasi nun mabait ka Oh my goodness. Ungkata ng past. Kapag binalik ang past, magugulo ang present. Kala ko may aso ka pa. May hawak ka pang aso. Tapos hindi ka para mahilig sa aso. Anyway, hindi rin ako mahilig sa aso. Pero that time, kinilig ako. No? Sa aso ka kinilig. Siguro, yung ugali mo, kinikilig pa rin. Saan parte? yung parati kang, nagbabantay sa akin, kinikilig ako. Kasi, kasi nga, halimbawa, nag-basketball ako, di ba? Ngayon, lumagpas ng 3 hours. O, di ba, yung basketball, hanggang lang yan, mga 1 hour and a half. Ilang minutes O, di ba?
Ngayon, hindi ka naghahanap. Parang kakaiba yon. Natatakot ako doon. Pero, pag halimbawa, mga 30 minutes, 45 minutes pa lang, oh, love, kamusta? Panalo? Sino panalo? Ano yung ano? Kinikilig na. Kasi hinahanap mo na ako. Medyo, Ba't malaki yan? hindi Mahaba yan? lang na ano. Akala ko. Nakat. Sa lahat ng taon na magkasama tayo, may pagkakataon ba naramdaman mong mag-isa ka? Duda ko dito. Mag-isa? Dapat siguro yung tanong, kumbaga, yung tanong siguro is, kailan mo na-feel na Malaya. malaya? Siguro yung tanong is dapat, kailan mo na-feel na mag-isa ka? Diba? O malaya ka. Na malaya ako. Ako, wala eh. Parang, maya-maya nandyan ka sa gilid ko. Maya-maya nandito sa kabila. Always nasa harap. Diba? So, wala eh. Alice protected ka on all four corners. Ano nga yung kanta I'll take every blow before. Merong ano eh. Merong kanta yata yun. Ano yung umuso dati yung parang kay Britney Spears? Yung parang overprotected. Hindi ko alam May yun. kanta ba Anong ganon? Britney? Parang may kantang ganun. Tapos sabi ko, anong klaseng kanta to? Overprotected? Tapos ngayon na-feel ko, grabe talaga pala. No? Oo. Mahirap. Pero masaya. Ang plastic mo. Bakit? Pag sinabi ko pang masaya, Next. Kung bibigyan ka ng pagkakataong ulitin ang buhay mo, pipiliin mo pa rin ba akong maging asawa? Bakit? Pipiliin at pipiliin. Bakit? Sana all. Kasi pag sinabi ko ngayon na hindi, magagalit ka. Di ba? Tama, di ba? Pero actually, pipiliin pa rin kita lang. Bakit? Kasi nga, di ba, sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi yan, kahit kanino, pag may nagtanong. Sabi ko kasi, prinay kita kay God. So, alam nga naman na, ngayon, sasabihin ko na, iba na. Wala namang sinabi si God sa akin na ikaw ibibigay. Basta ang sabi ko lang, Lord, bigyan mo lang ako ng babae na mamahalin ako, tsaka marunong magsulat. Yun yung Galing qualification niya. Seryoso yun. Tsaka, hindi ko rin alam na writer ka. So, binigay ka sa akin talaga. So, that's why, kung papipiliin ako, ba't naman ako magpipili pa ng iba? Yun nga hiniling ko, di ba? Kung isang bagay lang ang pwede mong baguhin sa ating pagsasama, ano yon at bakit? Wala, kasi Wala. perfect ako. Wala. Ay, in fairness, pero tanong sa... May lihim ka bang iyak, takot o problema na hindi mo sinabi sa akin para hindi ako mag-alala? Yun ang maganda. Ang ganda ng tanong na yun. Actually, sa mga followers mo, no? Followers ko. Ano yun? Taga-subaybay ba yung term? Mahirap eh. Mahirap magtago ng lihim. Kasi, nung prinay ko kay God, sabi ko, yung mamahalin ako at saka magaling magsulat. Pero binigyan pa ako ng investigador. Na-realize ko naman bandang huli na kailangan talaga, kung magaling ka magsulat, marunong ka rin mag-investigate. So happen, manager ako noon ng security agency. Ang binigay sa akin, detective pa. So, ang hirap. Wala akong maitago dito. Next, oh my God! Sino nagtanong nito? Ano ba yan? Na-excite ka pa ba sa akin? Hindi mo sure? Sa tingin nyo? Ano, sa tingin nyo? Nakapat kami ng anak. Actually, gusto niya nga sana isang buong team eh. Kasi very supportive siya sa mahal ko na sports, yung basketball. Gusto niya sana first 5, 5 lalaki. Tsaka may cheerleader. Kaso, hanggang 4 lang. Pero, excited pa rin kami sa bawat isa. Sana all. Kaya- na, kinikilig na. Kaya Ang pogi kaya mo ako eh. gusto kong
stay fit ako eh. Para ma-excite pa rin siya sa akin. Tips, payagan niyo mag-basketball yung asawa niya. Ang ganda ng katawan kapag nagpapas. Huwag mo naman sabihing maganda katawan. Maya-maya, baka may ibang magkagusto dyan. Magproblema ka din. Okay, next. Last na ba yan? Wait lang. Dalawa na lang after sige. nito. Ano ang pinaka-romantic na bagay na gusto mo pang maranasan sa ating dalawa? Ano ba to? Romantic. Kulang pa ba tayo sa romantic? Wala na eh. Hindi ko na maisip kung ano pa ba yung romantic. Siguro yung mga bagay nilang na less expected siya na ano. Gaya nito, romantic Oo, na romantic. Parang ganito. Parang hindi ka ready, tapos biglang nakasalang ka dito, tapos wala ka namang choice, hindi ka naman pwedeng magsabi na hindi. Parang ganun ba? Romantic yun, di ba? Siguro romantic na lang na hindi namin nagawa. In a sense na romantic is yung mag-travel tayo kami na kaming dalawa. Last na ba yan? Isa na lang yung last. Sana yung pinakamaganda. Ano ang isang bagay na sana mas madalas kong gawin para maramdaman mong mahal at pinaalagahan kita? Hindi, Ay, wala na. Wala na, tama na. Actually, tama na. Sobrang pagmamahal. Nakakasakal na siya. Oo. Kung sino man yung nagtanong, naggawa ng tanong, ang masasabi ko lang, please, wag na. Okay na. Baka may maisip Oo. pa ako, no? Baka masobrahan na. Actually, ano eh. Too much love can kill you. Oo, sakal na. Panalo tong last question na to. Sige, Ito pang sige. last na talaga to. Sige. May pagkakataon ba na gusto mo lang sumuko pero pinili mo pa rin lumaban para sa atin? Sagutin mo sa 16 years. Sa 16 years, sumuko? Yan lang. Lalaki. Meron o wala? Bakit meron o wala? Yung tanong eh kung sumuko. May pagkakataon Oo. daw. Eh, syempre, lalaki kami. Oo, natural. Hindi. Hindi kami susuko. Walang Pinili mo choice, to, di di ba? ba? Oh, walang choice. Lalaki kami. Kailangan, kumbaga, pag lalaki ka, yung expectation is, di ba, matapang. Hindi atras. Hindi susuko, di ba? Oh. Paano ko maisip na sumuko? Kumbaga, ang gagawin lang naming lalaki is mag-adjust. Happy wife, happy life. No, ngayon, yung gusto ko lang kasi sa buhay ko is peace of mind. Ganun kasimple. Pinagbibigyan ko lang siya sa lahat ng gusto niya kasi nga, gusto ko ng peace of mind. Ngayon, kung gusto ko naman ng trouble, hindi simple lang naman. Mag-argue ako always sa kanya. Diba? Kaya nga, may nalala ko yung nakita ko sa Facebook. Yung mga lalaki daw, yung mga dapat lang na dinidesisyonan ng lalaki is yung halimbawa, yung mga mabibigat. Yung ano yun, parang halimbawa, pag may asteroid daw na tatama sa Earth, so dapat lalaki na mag-decide nun, di ba? So halimbawa, may kumbaga earthquake. So, ako na magde-decide saan pupunta. Alam nga na mag-argue ka pa sa akin, di ba? Alam nga na mag-argue pa tayo na dito tayo sa kabila, dito tayo sa kaliwa o sa kanan, di ba? So, yun. Kaya, akala ko kasi noon, na sabi ko, i-reverse psychology ko to. Susundin ko lahat ng gusto niya para siguro feeling ko matatapos. Wala eh. Hindi natapos hanggang ngayon. So, nayos na rin ako. Masunurin ka kasi, tsaka mabait. Hindi ako masunurin. Mapagmahal. Mapagmahal. Oo. Ang masunurin kahit utos mo sa akin, susundin ko kahit mali. Hindi. Mahal lang kita. Kaya kita sinusunod. Pero, I'll take this opportunity to tell you something kasi it's Father's Day na if there's one thing na I hate about you, no? Hate, Hate. Yes. Okay. It's that you care for others too much. Not about what they think, pero as in you care for others too much. And let me explain. Yun yung reason na na-love kita in the first place. Kasi nakikita ko talaga yung Pero innate pinagbabawalan mo. hindi pa nga ako tapos. Nakikita ko yung innate goodness mo. Na nung tinanong ako ni Monsur if proud ako na ikaw yung asawa, sabi ko, of course, because I know you're a good man. Kaya nga, na-love talaga kita. Kasi nakikita ko how you care for your
parents, for your siblings, for your friends, sa mga anak natin, sa akin. Yun yung medyo nag-realization ko lately, na you're too good for some people. Di ko rin nga alam. Actually, parang, oo naman. Siyempre, di ba, kung mag-argue tayo minsan about that. Pero yung point ko kasi dyan is, hindi naman kasi hingi ng tulong ang tao na yun kung hindi kanya talaga kailangan, di ba? So, halimbawa, pag may humingi ng tulong, syempre, sa pinaka-best na way na pwedeng maibigay natin, ibigay natin. Now, kung may expectation kasi tayo, doon naman ang heartache pumapasok. Pero kung wala tayong expectation, wala. Kumbaga, tapos na yun eh. Nung tinulungan mo, tapos na siya. Pero kung may expectation tayo na halimbawa yun nga, yung parang may kapalit o whatever, syempre, doon yung disappointment at saka heartache, syempre. And at the end of the day, as long as you choose to be a good person and you decide with a good heart, syempre, you always have me by your side. Oo naman. Blessed naman tayo eh. Yun yung True. pinaka-importante kasi siguro part naman ng life yan na or maybe tayo din, meron tayong na-feel din nila, ganun din tayo sa kanila, di ba? But then, yung importante is we know the blessings, marami. Sa anak pa lang natin, sa family natin, di ba? Yun yung pinaka-importante sa akin. And naalala ko to yung conversation natin as a mema takeaway, yung may mga araw na feeling mo wala kang blessings, pero pala, blessing ka pala sa ibang tao. Yung feeling mo, di ba, parang salat ka sa blessings, may mga days na gano'n. Minsan na-feel natin yun, not in a bad way. Bawat isa may pinagdadaanan, possible struggle din sila, di ba? Tayo, kung may struggle man tayo is not the same siguro sa iba na mas grabe. Kaya, yun nga sabi ko, we're lucky, we're blessed. Parang ganun. That's why, di ba, yung ano ko always is parang blessed by God. Parang ganun. Favored by God. Favored by God. Yun, di ba? Yun yung importante. So, thank you so much. Siyempre, hindi ka naman uwi na wala akong binibigay sa'yo. So, ano yung bibigay mo? May gift naman ako pang Father's Day. Ano yan? Sponsored kasi ni McDonald's yung episode ngayon. That's why we have my favorite, McCafe Iced Coffee Vanilla. And balloons for Father's Day. Blue? Alam ko hindi ka mahilig sa balloons, pero tanggapin mo na lang. And eto, yung pinagawa ko for you. Happy Ako ba Father's to? Day. Yeah. Ako And ba I to? love you, Char. I love you. Hindi ba ikaw? Also, I love you too? bago natin tapusin yung programang to, mag-leave ka muna ng message sa mga fathers out there. Sa mga tatay, no, hindi rin ako yung pinakamagaling, hindi rin ako yung magaling. Siguro ano ko lang is, laban lang tayo. Gawin natin kung ano yung tama para sa pamilya natin. Ipakita natin sa mga anak natin na deserving tayo na maging tatay nila. At saka sa mga asawa naman natin, magtulungan tayo. Makipagtulungan kayo sa mga asawa nyo. Mahalin yung asawa nyo. Tapos gawin nyo yung sinabi ko kanina na pag happy yung wife nyo, happy din yung life nyo. Ganun kasimple. Tapos kita-kita tayo. Alam mo, mga bowlers ko dyan ng mga tatay. Basketball lang tayo. Yun lang. Yun lang ang pinaka-the best na gawin. Find your happiness ba? Kung ano yung sports nyo, go. Pakita nyo sa asawa nyo na pag sinabing sa basketball kayo pupunta, basketball yung puntahan nyo. Kasi baka kung saan-saan kayo pumupunta, kaya hindi kayo mapagkakatiwalaan sa sunod. Ako, pag basketball lang talaga. Okay? So, happy Father's Day sa lahat. Okay, thank you so much. I'm so happy na nairaos natin itong episode na ito. Oo. Na hindi tayo Maraming nag-away. kilig. Na hindi tayo nag-away. Hindi tayo nag-away, hindi tayo nagbangayan. Hindi naman pala may sira yung pagsasamahan natin. So, syempre, masasabi ko lang is for me and for our kids, syempre, you're the best father. And we're thankful to have you as Oo, kasi the wala head naman of our silang ibang family. tatay, di ba? Ako nga. Seryoso na ako, nag-joke ka pa. Anyway, yun lang. And yun nga, ang lagi kong sinasabi is,
pipiliin pa rin kita araw-araw. Oo, Palagi. sana. Hanggang sa susunod na habang buhay. Oo. Wala kang choice eh. Oo, pipiliin kita, love. Kahit anong mangyari. Abangan ang next episode natin next week dito sa programang Safe Space Mo. Ito ang MEMA. Mental Health Matters. Season 3, It's okay. MEMA Mental Health Matters would like to thank Congressman Papa Jess Marquez. Movement of Gratitude.